Masayang araw, mga ka-PL. Nagkandaugaga na po ang Palasyo Malacanang o ang mga tauhan ni Bongbong Marcos, mga ka-PL, para lang madepensahan itong si Bongbong Marcos dito nga po sa kagustuhan ng ating mga kababayan at isinusulong ni Senator Robin Padilla na panukalang batas na magsakawa ng mandatory testing mula sa Pangulo hanggang sa pababa. Magkaiba po ang version ni Auntie Claire at saka ni Lucas Bersamin, mga kababayan. Kumbaga, kinakailangan nating maglabas ng maraming statement tungkol dito para siyempre, mga kababayan, depensahan, protect the president, ika nga. Kung ang sinabi ni Auntie Claire po, nung isang araw, wala sa batas yan. Wala sa konstitusyon para sumunod ang Malacanang mula sa presidente hanggang sa mga staff. Wala yan. Hindi pwede. Sabi ni Auntie Claire. Iba naman po kay Lucas Bersamin, mga kababayan. Iba ho sa kanya. Ito, basahin ko po sa inyo para lang talaga, siyempre, maprotektahan si President Bongbong Marcos. Pati nga si Madam Rowena Guanzon, napareact ho mga kababayan dito sa sa naging pahayag nitong dalawa ito, basahin ko po muna bago po natin panoorin ang video ni Madam Rowena Guanzon. Siyempre, magbibigay din po tayo ng sarili nating komento tungkol dito. Malacanang, hindi gagayahin Senado sa drug testing ng mga opisyal. Hindi gagayahin. Kay Auntie Claire, hindi maaari. Wala yan sa batas. Abay, naturalmente, depensa ho yan kay Bongbong Marcos ang ginagawa nitong dalawang ito. Ito, basahin ho natin. Walang plano ang Malacanang na gayahin ang Senado na isailalim sa drug test ang mga opisyal at tauhan ng ehekutibo. Walang plano. Ayaw nilang gayahin ang Senado. Ano po ang dahilan ninyo, sir? Napakahirap bang sundin ang isang simpleng pagpapapulburon test lang, sir? Ano po bang dahilan ninyo? Ano po bang iniiwasan ninyo? Ano po bang ikinatatakot ninyo, sir? Opisyal at tauhan ng ehekutibo, importante po yan na dapat meron po kayong mga kababayan, kasamahan dyan na baka mamaya mga pulboronic, gumagamit ng droga. Kung kami nga, simple, kukuha lang kami ng lisensya para makapagmaneho kami ng sarili namin sasakyan, abay kinakailangan po namin magpa-drug test. Yung mga security guards na magtatrabaho sa isang establishmento, meron din pong drug test. At marami pa sa ating mga kababayan na hinahanapan ng drug test bago po makapasok sa isang pribadong kumpanya. Kayo ho, sir, abay, may tuturing ho kayo dyan ng mga lingkod bayan. No? Sa pagtulong ninyo kay President Bongbong Marcos, ganoon din kung ano ang adhikain niya, kung para masasabayan, ganoon na rin kayo. Hindi pwedeng mamuno ang isang may saltik ang utak dahil nga durog, bangag. Ito pa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dati nang ginagawa ng ehekutibo ang ganyang proseso, kaya hindi masasabing orihinal ang ideya
ng Senado na drug testing. Dati na pala eh. Dati na pala. Oh, so nagawa nyo na noon pa. Eh bakit hindi ho ninyo kayang gawin ngayon, sir? Kung nagawa niya na noon, eh mas lalong magagawa nyo ho ngayon. So kung hindi original, etong kagustuhan ng Senado at nagmula nga sa inyo, ayon po dito, dahil doon pa ginagawa nyo na, eh gawin po natin, sir. Ha? Para ma-prove namin na totoo yung sinasabi mo, oo nga, dati nga. At wala ngang bangag na mga opisyal ng gobyerno o kahit ang Pangulo. Katulad po ng sinabi ng dating Pangulong Duterte na bangag siya noon, bangag pa rin siya ngayon. Ganon. Sige nga, sir. Sinabi ni Bersamin na kapag may nahahalatang mga opisyal at kawani ng ehekutibo ay pinapa-examine ang mga ito upang matukoy kung gumagamit ng illegal na droga. Sige, ganito. Yan naman pala eh. Kung kapag ka nahalata ninyo na parang addict, ganun. Gumagamit. Ay, yung ngiwi ang panga, ganun. Hindi ba halata yun, sir, na gumagamit ng sumisinghot ng pulburon? Yung pag nagsalita ba na hindi mapakali yung panga ba? Ganun. Yan. Hindi ba indikasyon yon na siya'y gumagamit ng droga? Kulang pa ba yan, sir? Baka pwedeng, baka pati siya, pati yung, yan. Ipa-examine ho ninyo. Total, kayo na may sabi. Kapag ka nahalata, kami po nahalata ho namin. Kung kayo, hindi nyo po nahahalatang gumagamit siya ng pulbos, kami ho, nahahalata ho namin. Kami po ang nagluklok sa kanya, kami din po ang nagpapasweldo sa kanya. O baka pwedeng isa-ilalim po natin sa, sa pulburon testing, sir. Para, kung mali kami, sorry, mali kami sa iniisip namin, pag lumabas na ang resulta, siyempre, hihingi kami ng tawad. Ngayon kasi, kinakailangan natin patunayan kung totoo o hindi. Kaya kami, nagsasalita, humihiling sa inyo, hindi naman po namin kayo naaway, hindi rin, wala rin kami karapatan punain kayo. No, kasi, anong karapatan namin punain kayo? Wala naman kaming pruweba talaga. Ewan ko lang sa mga nakakaalam pa. Pero sa amin lang, kahilingan lang po na sana sumailalim po kayong lahat dyan. Lahat kayong mga nasa malaking bahay, sumailalim po kayo sa pulburon testing. Ganun lang. Kung ito pa, we do not need to imitate that kasi ginagawa namin yan. Hindi original yan. Ani Bersamin. Di ba? Sa katunayan, ayon sa kalihim, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may duda sa kanilang mga kawani at opisyal ay ginagawa ang drug testing. Wala naman kami nakikita. Totoo ba ito? Totoo ba? Wala kaming... Teka, halimbawa, ang PDEA, wala kaming nakita kung sila ba'y nagsagawa ng drug testing mula sa kanilang mga opisyalis hanggang sa kanilang mga staff. Wala. Halimbawa na lang, sa Senado, meron na mga ilan-ilan yan. Bilib ako sa Senado. Gumagawa na yung ibang mga senador at kanilang mga staff. Ewan ko lang sa House of Representatives. Parang matigas pa makunat pa sa beleko yung mga yan sumunod. At hindi nila uunahin to kasi siyempre, meron pa silang kinakaharap ngayon na iskandalo, itong flood control project na, tsaka na to sa kanila, tsaka na yan. Unahin natin kasi mas mabigat na problema to yung sa flood control yung sa inyo na lang po muna, sir, at yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, yan na lang po muna unahin natin. Pwede ho ba yun, sir? Hindi, hiling lang naman po namin yan. Hindi po kami nang babastos, hindi po namin kayo binabastos, pinagtatawanan, kinukutya,
minamak. Hindi po, walang ganon. Humihiling lang po kami. Huwag niyo pong mamasamain yung aming kahilingan. Sir, ha? ah, kami naman po nagpapasweldo sa inyo eh. Kami po ang nagluklok sa inyo dyan. Lalong-lalo na ang presidente. So, kung humingi siya sa amin ng humandato noong siya'y tumatakbo sa pagkapangulo, kami naman ngayon ang hihingi sa kanya ng pabor na baka naman pwedeng sumailalim siya sa isang drug testing. O ito po yung mismong sinabi ni Madam Rowena Guanzon, mga kababayan, tungkol nga po dito sa pagtanggi nila na hindi kami kasali dyan. Ayaw namin yan ng drug testing. Hindi kami susunod sa Senado. At wala sa batas yan, sabi ni Auntie Claire. O ito na po. Bongga. Hair follicle drug test lang? Ano na? Indignity na? Ang sagot? Ha! Si Congressman Libanan. Na ang dami niya nang nakuha, ha? Kahit minority leader siya kuno, ang dami niya na nakuha dyan ng AX, tupad, etc. Dahil akap dahil malapit siya kay Speaker Romualdez. Ano sabi niya? Huwag niyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Ano? Nakakainis naman itish. Hair follicle lang eh. Indignity na. Ibibigay mo lang isang hair follicle. Tapos wala na. Indignity na yan. When drug use and drug syndicates are a major problem in our country, ang president natin ay ayaw mag-lead the way into saying that stop drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Ayaw ni BBM. Yung SONA niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Di ba problema? Malaking problema. Hindi lang yung nag-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes na committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Na sabihin niyang, drugs is bad for you. Stop drugs. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies, at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. Oh, what's wrong with that? What's so undignified about that? Di ba, mga akla? Ano bang nakakaano dyan? Ay, so degrading naman. Hair follicle test nyo ako. It's so degrading naman. Ano? Degrading? Indignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Di ba? Kung adik ako, abay malaki indignity yun sa Pilipinas. Kaya ako, magpapa-hair follicle test din. Pero antayin nyo yan sa birthday ko. Ito ang Badagulang Legal with Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Indignity. Di ba? O nga naman kasi, wag niyo pong idadahilan yan. Teka, indignity yan, di pwede yan. Nakakasira yan ng reputasyon sa isang presidente. Ibinababa natin ang kanyang katauhan o kanyang pagiging pangulo ng bansa. Parang ganun baga, mga kababayan. Huwag niyo pong idadahilan yan, sir. Huwag niyo po, tandaan niyo po, opisyal siya ng gobyerno at pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa ating bansa. No? Gusto lang malaman ng tao kung gumagamit pa siya ng droga o hindi. Sana pagbigyan po ninyo. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.